Nagsimula ang pelikula sa kalagitnaan ng Vietnam War, na nagpapakita ng resulta ng isang matinding sagupaan. Ang tanging nakaligtas ay ang sundalong si Nick Parker, ngunit nawala ang kanyang paningin matapos masabugan ang kanyang mukha. Sa kagustuhang mabuhay, gumapang si Nick para hanapin ang kaibigan niyang si Frank, bagamat walang ibang tao sa paligid. Dahil sa kanyang pagkabulag, si Nick ay nahulog sa isang bitag na ginawa ng mga lokal na taga-nayon. Ngunit sa halip na makita siya bilang isang kaaway, naawa sila sa kanya at tinanggap siya sa kanilang nayon. Kahit natuluyan ng nabulag, natuto si Nick na makita ang mundo sa pamamagitan ng iba niyang pandama, salamat sa mga turo ng mga taga-nayon. Bukod dito, ang village leader ay tinuruan siya kung paano gumamit ng espada, at binato siya ng prutas upang hiwain niya ito sa hangin. Noong una, halos hindi makagalaw si Nick nang walang tulong. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi lamang niya na-master ang kanyang ibang pandama, siya rin ay naging isang expert swordsman, na kayang hiwain ang naka-airborne na piraso ng prutas sa maraming bahagi. Matapos gumugo ng 20 taon sa Vietnamese village, nagpasya si Nick na bumalik na sa Estados Unidos upang asikasuhin ang ilang bagay. Pagdating sa labas ng Miami, makikita siyang mahusay na nagmamaniobra sa iba't ibang mga obstacle tulad ng basura, tae, at kahit na isang buwaya, na napagkamalan niyang isang tuta. Nang huminto siya para kumain sa isang bar, sinamantala ng ilang miyembro ng gang ang kanyang kapansanan sa pamamagitan ng pagbuhos ng maraming hot sauce sa kanyang burrito. Ang nakakagulat, iginiit ni Nick na ang sauce ay masyadong banayad at humingi sa kanila ng mas maanghang na sarsa. It's a little too mild for me. Sa pagkadismaya, itinoon ng mga miyembro ng gang ang kanilang atensyon sa sunod na biktima, isang dalagita. Sa sandaling yun, nahulog ang bag ng dalaga sa paanan ni Nick, at dinampot niya ito na parang walang nangyari. Pinagbantaan siya ng pinuno ng mga thugs gamit ang isang kutsilyo upang ibigay ito, bagaman mayroon ding sandata si Nick, ang kanyang gabay na tungkod. Gamit lang ang ilang mabibilis na galaw, pinatumba ni Nick ang mga thugs, habang nagkukunwaring humihingi ng tawad sa kanila. Samantala sa Las Vegas, ang kaibigan ni Nick at kapwa veterano na si Frank, ay malapit nang itapon sa gusali ng lalaking si McCready, isang mobster na gusto siyang maging kanyang bagong drug chemist. Kahit na nasa ganitong suliranin, tumanggi si Frank na makipag-cooperate, kaya nagbanta ang mobster na bibisitahin ang kanyang pamilya. You're just the kind of chemist I need. Samantala, makikita natin si Nick na dumating na sa tahanan ni Frank sa Miami. Si Lynn, ang dating asawa ni Frank, ay sinabi kay Nick na ang kanyang kaibigan ay hindi na nakatira doon. Dahil sa kagandahang loob, hinayaan ni Lynn si Nick na manatili sa kanyang tahanan at ipinakilala siya sa kanyang anak, ang sobrang kulit na si Billy. Nang lumayo si Lynn upang maghanda ng tsaa, ang batang lalaki ay gumawa ng bastos na kilos sa harap ni Nick, na hinawakan ng kanyang kamay upang linawin na nakikita niya siya sa kanyang sariling paraan. Makalipas ang ilang minuto, ilang pulis ang pumasok sa loob ng bahay para hanapin si Billy, na sinabing di umano'y saksi siya sa isang krimen. Hindi nagtagal, nagpakita ang isang malaking lalaki na nagngangalang Slug, ang isa sa mga pinakamahusay na tauhan ni McCready. Agad na pinigilan ni Slug si Lynn at hinanap si Billy. Sinaktan ng mga mobster ang bata, kaya sumugod si Lynn para protektahan ang kanyang anak, ngunit nakatanggap siya ng shotgun blast sa kanyang tiyan. Habang naghihingalo si Lynn sa mga bisig ni Nick, bahagyang ibinuka ni Nick ang kanyang tungkod, at dito nabunyag ang isang nakatagong espada sa loob. Sa isang iglap, pinatay ni Nick ang mga pekeng pulis, at pinutol ang kamay ng isang lalaki bago pa siya makapagpaputok. Sinubukan siyang harapin ni Slug sa pamamagitan ng paggalaw ng tahimik hanggat maaari, ngunit kahit na yon ay hindi sapat upang hindi siya madetect ni Nick. Dahil sa mga pangyayari, nagpa siya ang malaking thug na tumakas. Ibinalik ni Nick ang kanyang atensyon kay Lynn, na sa kanyang mga huling salita ay humiling sa kanya na protektahan ang kanyang anak at dalhin siya sa kanyang ama. Determinadong tuparin ang pangakong yun, isinama ni Nick ang walang malay na batang lalaki. Nang magising si Billy, ang una niyang ginawa ay nagtanong tungkol sa kanyang ina. Nagsinungaling si Nick at sinabing nasa bahay siya, ngunit hindi niya ito pwedeng makita sa ngayon. Sa kabila ng pagprotesta ni Billy, nakumbinsi siya ni Nick na sumakay ng bus papuntang Reno, Nevada, kung saan nakatira ang kanyang ama. Habang nasa daan, nakita sila ni Slug habang nasa isang stop. Sa panahong yun, inabutan sila ng malakas na ulan kaya ayaw lumabas ni Billy, sa takot na baka magkasakit siya. Tiniyak sa kanya ni Nick na ang kaunting tubig ay hindi kayang saktan ang sinuman, ngunit hindi nagtagal, nadulas si Nick sa maputik na daan.
Tinawanan siya ni Billy at naalala ang kanyang naunang komento, ngunit kalaunan ay napunta din siya sa parehong suliranin. Dahil tinukso ni Nick si Billy tungkol dito, binigyan siya ng bata ng isang bato na tinawag ito na isang candy. Pagkatapos itong subukang lunukin, iniluwa ito ni Nick sa mukha ni Billy. Habang nasa bus papuntang Nevada, nakita ni Billy ang larawan ni Nick at ng kanyang ama sa mga gamit ni Nick. Sinabi sa kanya ni Nick kung paano niya naging kaibigan si Frank sa kampo ng militar. Magkasama nilang tiniis ang mga paghihirap hanggang sa matapos ang kanilang paglilingkod. Ngunit noong nagdiriwang sila para sa kanilang pag-uwi, ang kampo ay pinaulanan ng mga mortar ng kaaway. Sina Nick at Frank ay itinalaga upang idispatcha ang mga kaaway na nag-ooperate ng mortar. Gayunpaman, nang makaharap ang mas maraming mga kalaban kaysa sa inaasahan, hindi nagdalawang isip na tumakas si Frank at iniwan si Nick. Patuloy na lumaban si Nick hanggang sa tumama ang isang mortar blast sa kanyang mukha na nagdulot ng pagkawala ng kanyang paningin. Sa kasalukuyan, sinubukan ni Billy na tawagan ang kanyang ina sa next stop, kaya wala nang naging ibang choice si Nick kundi sabihin sa kanya ang totoo. Dahil nagsinungaling sa kanya si Nick, lumayo si Billy at tumakbo sa isang cornfield, kung saan nahirapan si Nick na mahanap siya. Sa kasamaang palad, nahuli si Billy ni Slug, habang ang iba naman sa mga kasamahan niya ay tinutugi si Nick. Ang problema sa kanila ay masyado silang maingay, kaya't sa halip ay ang bulag ang naghahunt sa kanila. Tinakot pa niya ang mga ito, dahilan para paputukan nila ang isa't isa. What the hell's going on around here? Samantala, makikita si Slug na naghihintay sa ibabaw ng isang maliit na barong-barong, kung saan niya pinaputukan si Nick. Gayunpaman, lumalabas na ito ay isa lang scarecrow. Nabunyag na ang totoong Nick ay pinabagsak ang barong-barong, at inatake si Slug. Pagkatapos ay muli niyang nakasama si Billy, niyakap siya at nangakong magiging okay lang ang lahat. Habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang paglalakbay, nabunyag na buhay pa si Slug, salamat sa isang special vest na nasa ilalim ng kanyang damit. Kinabukasan, dumating sina Nick at Billy sa lugar ni Frank, ngunit binati sila ni Annie, ang kasintahan ni Frank, at ng Pike Brothers, dalawang cowboy na inupahan ni McCready. Sa kabila ng pagiging incompetent, nagawa nilang patumbahin ang bulag na si Nick. Kalaunan, nagising si Nick sa likod ng isang sasakyan kasama si Billy. Tinuruan niya ang bata kung paano ilipat ang mga nakatali niyang kamay sa harap niya, at sa ganitong paraan, maaabot ni Billy ang lighter ni Nick at mapapalaya silang dalawa. Samantala, ang isa sa mga mersenaryo ay nagsimulang paglaruan ang sword cane ni Nick, at nauwi ito para masugatan ang kanyang sarili. Sa sobrang galit, itinapon niya ang tungkod sa kalsada. Nang marinig ito, mabilis na sinunog ni Nick ang tali. Dahil nakaupo si Annie sa tabi ng dalawang mersenaryo, nakita niya ang lahat ng kanilang ginagawa, kaya nagpasya siyang i-distract ang dalawang cowboy. Sa huli, huminto ang magkapatid dahil sa usok na nagmumula sa likuran ng kanilang sasakyan. Pagbukas nila ng pinto, sinalubong sila ng fire extinguisher ni Billy at ng ilang suntok mula kay Nick. Inalok ni Annie na siya na ang magmamaneho ng truck, at dahil binilang ni Nick ang eksaktong bilang ng mga segundo mula nang ihagis ang espada, nagawa niyang makabalik sa eksaktong spot kung saan ito nahulog. Sa kabilang banda, ang magkapatid na Pike ay ninakaw ang isang sasakyan mula sa dalawang armadong matandang babae na nagpahintulot sa kanila na ipagpatuloy ang paghabol. Sa oras na makuha ni Nick ang kanyang tungkod, muling lumitaw ang mga mersenaryo na nagsimulang magpaputok mula sa malayo. Sa kaguluhan, aksidenteng natapakan ni Nick ang salamin ni Annie, kaya hindi na siya pwedeng magmaneho. Nang wala ng ibang choice, tinanggap ni Nick ang hamon, at umasa sa mga direksyon ng kanyang mga kasama. Hindi nagtagal, muling sumulpot ang mga mersenaryo at nagpaputok sa kanila. Ngayon, ang bulag ay hindi lamang dapat umiwas sa mga sasakyan at pedestrian, kundi pati na rin ang tumakas sa mga armadong kriminal. Gayunpaman, tila nagkaroon siya ng magandang oras sa pagmamaneho, habang ang kanyang mga kasama naman ay halos maihina sa takot. Sinubukan ng mga mersenaryo na banggain ang kanilang sasakyan, ngunit nakalimutan nilang tumingin sa kalsada, na naging dahilan upang bumaliktad ang kanilang sasakyan. Matapos iwan si Billy sa RV ni Karen, isang kaibigan ni Annie, umalis na si Nick upang hanapin si Frank. Bago makaalis, nagpaalam sa kanya ang batang lalaki, na ngayon ay tinawag na siyang Tito. Kalaunan, bumisita si Nick sa kasino ni McCready, kung saan narinig niya ang mobster na sinasabi sa kanyang mga kasamahan na ang bagong produkto ni Frank ay maaaring magligtas sa kanyang negosyo.
Narinig din niya ang kanang kamay ni MacCready, si Ed, na naglalagay ng code sa isang panel upang maabot ang eksplosibong palapag. Habang papaakyat si Ed, nanatili sa elevator ang kanyang mga bodyguard. Upang kunin ang atensyon ng lahat, ipinanalo ni Nick ang maraming pusta sa roulette table. Sinubukan ng supervisor na samantalahin ang kanyang kapansanan, ngunit pinatunayan ni Nick na nandaraya sila na nag-trigger ng kaguluhan sa kasino. Siyempre, hindi papalampasin ng magkapatid na Pike ang aksyon. Sinamantala ni Nick ang kaguluhan upang ilagay ang code sa elevator at umakyat sa palapag ng mobster, habang ang mga bodyguard naman at ang magkapatid na Pike ay sumakay sa regular na elevator. Matapos i-neutralize ang mga gwardya doon, naramdaman ni Nick ang paggalaw ng kabilang elevator at dinesable ito sa pamamagitan ng pagsira sa panel. Ngayon, meron na siyang malinaw na landas upang harapin si Ed, na tinakot niya sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang kilay. Sa sobrang takot, ibinigay na ni Ed kay Nick ang susi sa silid ng bihag na si Frank. Sa kabila ng pag-iwan sa kanya ni Frank sa digmaan, masaya siyang binati ni Nick gaya ng dati. Nick, you're alive! At kinumbinsi siyang umalis para makita niya ang kanyang anak. Bilang parting gift kay MacCready, binuhusan ni Frank ng gasolina ang laboratorio at sinunog ito. Nang makarating sila sa kinaroroonan ni Karen, wala silang nakitang bakas ni Billy. Paglapit sa hindi gumagalaw na si Karen, natuklasan nila ang isang tama ng bala sa kanyang ulo. Makalipas ang ilang segundo, tinawagan ni MacCready si Frank para ibunyag na hawak niya ang kanyang anak at si Annie sa isang ski resort, kung saan dapat ibigay ni Frank ang mga bagong gamot sa umaga, kung ayaw niya silang mamatay. Dahil alam nilang patungo sila sa isang ambush, inarmasan ni Nick at Frank ang kanilang sarili ng mga homemade napalm bomb, isang bagay na natutunan nilang gawin sa digmaan. Habang ginagawa ito, humingi ng paumanhin si Frank sa pag-abandona sa kanya, And it was my fault. ngunit hindi siya pinatapos ni Nick. Ipinaliwanag ni Nick na hindi siya pumunta para sisihin siya, ngunit upang ipaalam kay Frank na mahal niya pa rin siya bilang isang kapatid. Nang magkaroon ng kapayapaan, naghanda na ang dalawang veterano para sa isang huling labanan. Sa sandaling makarating sila sa tuktok ng cable car, isang grupo ng mga mersenaryo ang nagpaputok sa kanilang cabin. Gayunpaman, nakatakas na sina Nick at Frank sa isang panel sa sahig. Habang naglalakad sa koridor ng istasyon, nakatagpo nila ang magkapatid na Pike. Ginamit ni Nick ang isa sa kanila bilang isang human shield, na sa sobrang galit ay binaril ang nagpaputok niyang kapatid. Pagkatapos nito, mas marami pang tauhan ni MacCready ang dumating at kinorner sina Nick at Frank. Gaya ng dati, tumakas si Frank at iniwan si Billy. Bagamat nabigla sa ginawa ni Frank, kinailangang ipagpatuloy ni Nick ang pakikipaglaban sa mga kriminal. Sa kasamaang palad, napadpad siya sa isang disco room kung saan hindi siya nakakarinig ng maayos. Nang hindi inaasahan, biglang pinatay ni Frank ang fuse. Habang nakatago sa dilim, umasa si Nick sa mga bulong ng mersenaryo upang patayin sila gamit ang kanyang espada, habang si Frank naman ay naghagis ng mga napalm bomb. Samantala, nabigo si MacCready na panatilihing interesado ang mga buyer sa kanyang produkto, dahil sa katotohanan na isang bulag ang nagdudulot sa kanila ng napakaraming problema. Sa huli, nakarating na sina Nick at Frank sa suite ni MacCready, kung saan hawak niya sina Annie at Billy bilang hostage. Nang makita ito, ibinigay na ni Frank ang isang stash ng mga droga na nakaligtas mula sa sunog. Nang makontento, ipinatawag ng mobster ang kanyang assassin, si Parker, isang Japanese swordsman na naghagis ng mansanas kay Nick para subukan ang kanyang kakayahan. Nang hiniwa ito ng bulag ng walang kahirap-hirap, buong puwersa siyang inatake ni Parker, na humantong sa isang matinding sword fight. Habang nagpapalitan sila ng mga pag-atake, nakarating sila sa may hot tub, kung saan natumba ang isang lamp na kumuryente sa tubig. Sinubukan ni Parker na mag-swing sa isang lubid para itumba si Nick sa batya, ngunit pinuto ni Nick ang lubid, dahilan para mahulog si Parker sa may kuryenteng tubig. Gayunpaman, hindi pa dito nagtatapos ang kanilang mga suliranin. Out of nowhere, biglang lumitaw si Slug at binaril si Nick sa tagiliran. Gayunpaman, tiniis ni Nick ang sakit at ihinagis ang kanyang espada sa tiyan ni Slug. Nagawa naman itong bunutin ni Slug ng may matinding pagsisikap. Samantala, ginamit ni Frank ang kaguluhan upang talunin si MacCready. Sa mga oras na yun, ibinalik ni Billy ang espada kay Nick, ngunit dahil sa poor aim ng bata, napunta ito sa hot tub. Sa kabutihang palad, nakuha ni Nick ang katana ni Parker at ginamit ito upang patayin si Slug, na nagpadala sa kanya na mahulog sa bintana ng gusali,
Sa sumunod na eksena, nang naibalik na ang kapayapaan, naghanda na sina Frank, Annie at Billy na sumakay ng bus papuntang San Francisco. Kasama rin si Nick sa planong yun, ngunit sa huling sandali, itinapon niya ang kanyang tiket. Kahit na sinabi sa kanya ni Billy na kailangan niya siya, maghiliw na nagpaalam si Nick at ipinaalala sa bata na mas kailangan siya ng kanyang ama. Habang dala ang isa sa mga laroang dinosaur ni Billy bilang souvenir, nagtungo na si Nick sa sarili niyang paglalakbay, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.